Ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga nakikinig po sa atin. Itong si Sara Duterte, hindi lang si Sara ha, itong pamilya Duterte, naghihirap na ba? To the point na pinag-iisipan na magbenta ng properties para panggastos dito sa kaso ng tatay nila dyan sa Dahig. Kasi hindi raw po sila tatanggap ng donasyon. Naniniwala kayo dyan? Naniniwala kayong mauubos ang salapi nila? Billions of pesos mauubos? Di ba sabi ni Harry Roque, hindi naman gagastos pang bayad ng abogado si Digong Diyan sa Dahig dahil sasagutin po ng International Criminal Court dahil nag-apply sila dyan ng legal aid o ng legal assistance. So ano yung gastos lang nila? Yung gastos nila, yung biyahe. Magkano lang naman pamasahe Mahal, pero para sa kanila, mura lang yan. Magkano lang? 70,000-80,000 pamasahe sa Dahig. Two-way na yan. Magkano lang naman ang hotel? 10,000, sabihin natin isang araw, 10,000, ilang buwan na ba sila dyan? Wala pa, ka-coffee. Hindi pa aabot ng millions ang gastos nila. Maliban na lang kung maluho, di ba? Kaya imposible, hindi nakakapaniwala na mauubos ang pera nila at to the point na magbebenta na sila ng properties. Imposible yan, ka-coffee. Ano to? Parte ng drama na naman to. Paawa na naman yan. Nasa balita na naman. No to donation. Duterte family ready to sell property if needed, sabi ni Inday Sara Duterte. Bakit nila sasabihin na handa silang ibenta ang kanilang properties? Para palabasin na pag kami kinapos sa cash, imposible naman kakapusin sa cash, magbebenta kami ng property basta hindi kami manghihingi ng donasyon. Talaga ba? Talaga ba? One, problematic kasi yung donasyon na yan. In fairness, tama itong ginawa nila Sara Duterte. Kasi, maraming mga DDS na mukhang pera na mapagsamantala sa sitwasyon. Ginawa na nila yan. Ilang mga DDS ka-coffee, naglikom na ng pondo pang gastos daw ni Tatay Digong. Yung iba dyan, baka content creator pa. Naglikom sila ng pondo para pang gastos daw kay Tatay Digong. Yun pala, para sa sarili nilang bulsa. Para sa sarili nilang bulsa. Ginagamit nila yung sitwasyon na to, ginagamit nila ang Tatay Digong nila para makapang-scam ng tao. Alam mo kung sino yung mga biktima nila? Number 1 nila mga biktima? OFW. Yung mga kababayan natin abroad. Pinagkakapirahan nila sa pamamagitan daw po ng donasyon. Ako, kung ikaw ay OFW, ingat-ingat ka, ka-coffee, baka hinihingihan ka na ng donasyon at hindi makakarating yan sa kapupuntahan, kundi sa bulsa lang ng mga gahaman na DDS. Sige, basahin natin itong balita na to para may full context tayo. Thanks but no thanks. The Duterte family is not inclined to accept donations amid legal predicament involving former President Rodrigo Duterte in The Hague. Sabi sa media. Sa media yan, ka-coffee. Hindi natin alam kung yan talaga ang totoo. Marami, hindi sinasabi sa media na nangyayari sa totoong buhay. Billionaires, trillionaires ang kaibigan ni Digong. So hindi aabot sa punto na magbibenta ng properties yan. Gasino lang yan, magbigay lang ng 20 million, magbigay ng 30 million, 100 million. Bariya lang yan, ka-coffee, sa mga kaibigan nila. Kontakin lang ang Farmally. Pahingi naman ng assistance dyan. Mabilis ang pera sa kanila, ka-coffee. Kaya hindi tayo naniniwala dito sa drama na yan na pinag-iisipan or aabot or di baling gugustuhin nila na magbenta ng ari-arian kesa na lang manghingi ng donasyon. According to Vice President Sara Duterte, they will not be asking for help or accepting monetary donations from supporters. Instead, they would rather spend their own money and sell their personal belonging or property if needed to cover their expenses, including po yung kanilang travel. Definitely, hindi mauubos ang cash. Hindi mauubos dahil maraming mga money-making machines. Alam niyo ibig sabihin ng money-making machines? May sinet up na yan sila na hindi mababawasan ng pera. Maya-maya may papasok dyan. Mga negosyo, napakaraming negosyo. Yaman na. Nasa salin ba yan? Hindi maghihirap, ka-coffee ang pamilya Duterte kahit hindi na sila magtrabaho, kahit hindi na asahan ni Sara yung sahod niya bilang vice presidente, yung sahod ng kanyang mga kapatid bilang mga opisyal ng gobyerno,
hindi nila kailangan ng pera dahil napakayaman ni Digong, ni Tatay Digong, napakayaman. Imposible yan, ka-coffee. Imposible na haabot sa puntong magbebenta. Unless, kagustuhan nila talaga magbenta ng property. Gusto nila i-liquidate na. Kung gusto nila, di ba? Pero for the reason na para tustusan yung laban ni Digong dyan sa dahig, magbebenta ng property, I don't believe so, ka-coffee. I don't think so, nagagawin nila yan. At hindi nila gagawin yan dahil napakaraming ang pera. Drama lang yan. Yun din ang napag-usapan namin magkakapatid, na hindi tumanggap ng donation at hindi humingi ng tulong. Pride din no? Hindi kami hihingi ng tulong, hindi hihingi ng donasyon. Which is tama lang. Kasi mayaman naman kayo, bakit hihingi pa kayo ng tulong? Bakit hihingi pa kayo ng donasyon? Hindi pinagkaperahan pa yung mga OFW, pinagkaperahan pa yung mga supporters. Maganda rin yan para hindi na magamit ng mga supporters ninyo mismo ng mga DDS na maglikom ng pondo. I-scamin lang nila yung mga OFW. Buti na lang naisip ninyo yan na wag na manghingi ng donasyon para hindi na kayo makapang-scam. Sabi pa niya, at kung kailangan man magbenta ng mga gamit, yun ang gagawin para magkaroon ng financial support sa mga kailangan gawin dito. Parang totoo no? Kala mo talaga totoo na parang sa acting Kung kinakailangan kong magbenta ng ari-arian ng gamit ng mga bag ni Kitty, gagawin ko. Wow! Talaga ba? Talaga ba? She noted that she and her siblings have their respective jobs and income anyway. Correct! Ba't manghihingi pa kayo ng donasyon? Diba? Hindi nyo na kailangan yan. Maawa na kayo sa hihingian ninyo. Mas mayayaman pa kayo sa hihingian ninyo. Diba, bakit pa kayo manghihingi? In fact, yung pag-request nga nila ng legal aid dyan sa International Criminal Court ano lang yan parang nakakalusot lang yan Kung tutuusin, hindi sila qualified dyan sa legal aid na yan. Dahil mayaman naman talaga si Digong Diba, ibigay ang aid na yan sa mga nangangailangan. Pero kung hindi mo naman kailangan, kung billionaire ka naman, bakit kailangan mo yung aid na yan? Bakit kailangan mo yung tulong na yan? May hinahanap ako dito ka-coffee kasi dito sa usapin ni Digong, nagsalita na naman tong si Roque Oy nga pala, si Roque nagre-react sa videos natin Nakita niyo yung post ko. Pag-check ko, naghahaha. Hinahaha niya. Gumaganti. Hinahaha ko kasi mga post niya Ayan, naghaha siya sa post natin. Ito, Harry Roque, kung nakikinig ka, baka nakikinig ka. Meron akong nakita sa iyo ito. Nagsisinungaling na naman to si Roque tingnan ninyo, nasa Facebook niya. Singit tayo. Sige, wait lang, bebuelo lang ako. Ito si Harry Roque gumagagawa na naman ng kwento. May sarili na namang kwento na imbento. Ikaw lang nakakaalam yan at gawa-gawa lang yan para pasamain na naman ang imahe ng gobyerno. Alam mo kung bakit siya nagtatago? Meron siyang interview dito kay Attorney Karen Jimeno na kasi ang sinasabi ni Harry Roque, politically persecuted siya. Pinag-iinitan siya ng gobyerno na ito ni PBBM dahil siya daw po yung nagpakalat nitong pulburonic video ni PBBM na gumagamit daw po ng pulburon, which is totoo naman. Siya ang nag-announce niyan sa kanilang event, plinay nila yan, kanino galing yan? Di sa grupo ninyo, sa inyo din yan. Sabi niya, yan daw po ang dahilan kung bakit politically persecuted siya. Wow! 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 Sinungaling! Mas nauna yung issue ng Pogo bago dyan sa pulburonic video na fake. Kaya siya nagtatago dahil yung investigasyon ng Quadcom na sinabi niya, nagbenta siya ng ari-arian ng kanyang pamilya, nagbenta ng assets, ng properties, kaya umangat yung kanilang assets, kaya bigla silang yumaman. Ang sabi ng Quadcom, sige, ibigay mo sa amin yung dokumento, yung patunay na nagbenta kayo ng properties kung bakit ka biglang yumaman. Kasi, ang hypothesis, ang base sa investigasyon ng Quadcom, connected kasi sa Pogo itong si Harry Roque at yumayaman ito dahil sa Pogo. Yun ang dahilan bakit he was cited in contempt. Yun ang dahilan kung bakit meron siyang warrant of arrest mula sa Kongreso, mula sa House of Representatives. Hindi ang video na yan na pulburonic video. Gumagawa na lang ito ng dahilan. Tingnan ninyo, ka-coffee. Huli siya dyan. Binabantayan natin yan Paano siya makakalusot dyan? Basahin natin yung post niya. Do you really believe you are being politically persecuted? Yan ang tanong sa kanya ni Attorney Karen Jimeno sa kanyang interview. Ito yan, ka-coffee, kung nakita nyo na yan.
Yan po yung interview. Yan yung change of argument nila. Change of lines. Sabi niya, yes, wow, politically persecuted daw siya. Wala siyang kasalanan, kundi ang gobyerno nito ang may kasalanan. I was the first. Siya daw ang kauna-unahan na politically persecuted because the Marcos administration is blaming me for the Pulburon video. Wow, sinungaling. Aba, sinungaling. Hindi yan ang issue. Ang issue, ang unang issue, yung hindi mo pagbibigay ng dokumento na hinihingi ng Quadcom. Sumunod na lang yung mga Pulburonic video. Oh, ngayon, humuhugot siya sa Pulburon video. I have nothing to do with it, but they are so sure I was behind it. Totoo naman. Di ba ikaw ang nag-announce yan? In fact, pinost mo sa sarili mong Facebook page yan. In fact, sa event ninyo, sa Maisog, event nyo, pinakita ninyo yung video na yan. First time na lumabas sa publiko yung video na yan sa event ninyo. O sinong naglabas yan? E di ikaw. Dalawang pagsisinungaling niya dito ha. Pinapalabas niya na yung Pulburon video yung first reason bakit politically persecuted daw siya. Yan yung first reason. Pangalawa, that was not the first reason. Dahil yung first reason, yung Pogo. Yung involvement niya sa Pogo. Huling-huli ka dyan, nagsisinungaling ka. The reason why they went after me is because of the Pulburon video. Sinong maniniwala sa'yo, sir? Hindi yan ang dahilan ng warrant of arrest mo. Yung involvement mo sa Pogo, yung citation mo, yung pagkakasite mo sa cited in contempt mo dyan sa House of Representatives, yan ang dahilan. Hindi yung Pulburon video dahil secondary lang yan. The reason why they went after me is because of the Pulburon video, which to me adds credence to the video because if it is not true, why they are so pissed at me? Anong klaseng argument ng abogado yan? Ang iniisip niya, kung hindi totoo yan, bakit kayo magagalit sa akin? Magagalit kami sa iyo kahit sa akin mo gawin yan dahil fake yan na pinapakalat mo. At sinisira mo yung reputasyon ko. Sinong hindi magagalit dyan? Pero ang argumento niya, bakit kayo magagalit sa akin kung hindi yan totoo? Kumbaga, kung hindi yan totoo, i-disregard nyo na lang ako. Hindi pwede. Alam mo kung bakit hindi pwedeng i-disregard tong si Harry Roque? Influential siya eh. May influence siya. Nakaka-apekto siya sa decision making ng publiko, ng followers niya. We cannot deny the fact. Dati siyang spokesperson, dati siyang presidential spokesperson. Meron siya mga nabudol, meron siya mga followers na yung sasabihin niya, ipiperceive nila as truth kahit fake. Now, sinong hindi magagalit sa ginagawa niya? Definitely magagalit sa ginagawa niya. Diba? Nagigets niyo yung point ko, ka-coffee? Iba yung argumento niya, iba yung line of arguing niya. Pinapalabas siya, huwag kayong magalit sa akin kung hindi totoo. Eh sir, alam mo lang hindi totoo, pinapakalat mo pa. Sinisira mo ko, hindi ako magagalit sa'yo. Diba? Talaga tong Roque na to, sinungaling eh. The Pulburon video, which to me adds credence, wow, to the video because if it is not true, why they are so pissed at me, supposedly obtaining it and disseminating it, sabi ni Harry Roque. Naku po, sir, ubod ka ng kasinungalingan dito. Sana magbago-bago ka na, sir. Baka isang araw maaresto ka na lang dyan. Oh, pag napuno sa'yo itong administrasyon na to, si Digong nga, napakulong yan eh. Galingan mo lang ang pagtatago mo. Si Digong napakulong, si Kibuloy napakulong, ikaw pa kaya. Kung pag-iinitan ka talaga, alam mo, sa tingin ko dyan, na kung tututukan lang talaga yan si Roque na yan. Pero kasi at some point, feeling ko, dinidisregard na siya eh. Dinidisregard na siya ng administrasyon eh. Kasi wala namang sense eh. Puro kasinungalingan, puro fake news. O yan, siguro yan. Ayan, yung gusto niya na wag kayong mapipist sa akin, wag kayong magagalit sa akin kung hindi naman totoo. Feeling ko, at some point, ganyan na rin ang isip ng Malacanang. Wag na natin pansinin yan kasi knowing Roque, alam mo naman yan eh. Ugali niyan eh, fake news yan eh. 'Di ba? Kung saan kayo may hihitad, kung may ang tawag diyan, kung saan may makukuha, may hihita doon yan.
Oh, buti nga tinanggal sa Philippine Star. Oh, tinanggalan ng trabaho sa Philippine Star. May nakita kong post niya. Hindi na raw siya magsusulat sa Philippine Star. Eh buti nga, 'di ba? Oh, galit na naman siya sa Philippine Star. Oh, ito. Nakita niyo na ba 'yan? Karma 'yan. Karma 'yan sa pinaggagawa niya. Ikaw ba naman? Pagkakatiwalaan ka, Philippine Star o legitimate media organization, pagkakatiwalaan ka, number 1, sa kampugante, number 2, nagpapakalat ka ng fake news, tapos gagawin ka pang columnist sa newspaper namin. Definitely hindi. O tinanggal siya. On the Philippine Star, sabi niya, I regret to inform our dear and loyal readers that I will no longer be part of the Saturday reading habit. Oy, very good. Good news. For 2 consecutive weeks, the Philippine Star has not carried my opinion column, Broader View. Yan yung pangalan ng column niya. The excuse given to me, which I find flimsy, is, and I quote, I am no longer based in the Philippines, unquote. Hindi yan. Siyempre, si Philippine Star, hindi naman naharapin in front of your face, sasabihin na, okay, ayaw ka na namin dahil fake news ka. Siyempre, gagawa ng paraan yan, at parang hindi mo naman alam yan. Gagawa yan, tawag natin euphemism, pagandahin yung term dyan, para hindi ka naman masyadong masaktan. For sure, masasaktan ka dahil yan ang reality. Sabi niya, and I quote, no, I am no longer based in the Philippines. It is no secret, however, that I have been out of the Philippines for quite some time. Ayun, at least nabigyan ka ng ilang grace period, di ba? Bago ka natanggal dyan, at least mahaba-haba yung panahon bago ka natsugi. Magpasalamat ka. Ilang buwan ka pang sumahod bago ka natanggal dyan sa Philippine Star, knowing na matagal ka nang nagtatago. Nothing, I believe, happens by coincidence. The Philippine Star's decision came after the kidnapping of former President Rodrigo Roa Duterte. O, tinan mo yung kidnapping na term mo na naman yan. Fake news na naman yan. Bakit ka kukunin ng Philippine Star if fake news ka? Having said that, I wish to thank our dear readers. You can still view/read me on my social media platforms. Thank you and God bless. Dinamay mo pa ang Diyos dyan, Roque. Ay nako, sir. O siya, sige. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. I will see you in my next video. Bye-bye.